Pagbalang araw po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa muli po niyang pag-allow po na tayo po ay makapag-aral po ng kanyang mga salita. At nandito na nga po tayo sa Book of Leviticus. Sa Diyos po palagi ang kapurihan. Tayo po ay manalangin. Ama, maraming maraming salamat po sa araw na ito na minsan pa po ay niloob mo po na kami ay magsama-sama at magkatipon-tipon upang patuloy ang pag-aralan po ang iyong mga salita. Salamat po sa mga natutunan namin sa Book of Exodus. Nawa Panginoon ay patuloy po kaming turuan, tulungan at bigyan ng karunungan dito po sa Leviticus po, Panginoon. Sa Book of Leviticus na aming mapapag-aralan. Purihin ka po, Ama, at salamat din po sa patuloy mo pong pagsama sa amin. Humingi po kami ng tawad sa anumang pong kasalanang nakikita mo po sa amin. Patawad po aming Panginoon. Salamat po sa patuloy ang pagpapaging dapat mo po sa aming lahat at nawa po Panginoon ay maging maayos din po yung mga ginagamit namin para sa live na ito. Purihin ka po Ama sa lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Dito na po tayo sa Book of Leviticus. Ang pinaka-tema nga po ng Book of Leviticus is holiness. Kaya nga po may subtitle po diyang Holiness to the Lord. So God's demand for holiness in His people is based on His own holy nature. Po. So talagang yung pagdemand ng Panginoon ng kabanalan po sa kaniyang mga anak is base din po sa talagang nature po kasi ito ng ating Panginoon. So our God is a holy God. Sabihin mo nga, my God is a holy God. Po. So our God is a holy God. So talagang kailangan po nating mamuhay din ng may kabanalan. Po. At isa pa po sa corresponding tema po dito po sa Book of Leviticus is that of atonement. Po yung offerings po na dapat pong ialay sa Panginoon na ginawa na nga po ng ating Panginoong si Jesus. Po. So, yun nga po. Kailangan po talagang ma-maintain po yung kabanalan po sa harapan po ng ating Panginoon. And holiness can only be attained through a proper atonement. Po, so talagang kailangan po natin ang Panginoon sa ating mga buhay para po patuloy po tayong makapamuhay ng may kabanalan. Amen. Sige po, basahin na po natin. Ang pamagat nga po is the burnt offering. Leviticus chapter 1. Sabi po dito, tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa toldang tipanan ay sinabi sa kanya. So, dito po, no, sabi ay tinawag po. Tinawag ni Yahweh si Moises. Po. So, talagang napakahalaga po kasi na tayo ay kinakausap ng Panginoon. Sabi mo nga kinakausap ng Panginoon. Yes, no po. Napakahalaga po na tayo ay kinakausap ng ating Panginoon. So dapat ang pakikipag-usap kasi na ito ay directly sa mga Israelita. Pero dahil ayaw ng mga Israelita na sabi, Moises, ikaw na lang makipag-usap kasi natatakot po sila. Kaya naman si Moises ang talagang nag-relay ng mga mensahe mula sa Panginoon. Po. Pero napakahalaga nga po na ang mensahe na i-relay ni Moises ay galing talaga sa Panginoon. At ganun din po sa ating panahon ngayon. Po, napakahalaga na tayo na mga nagbabahagi ng salita ng Diyos, kaya nga sabi ay bahagi. Ibig sabihin talagang ito ay galing sa Panginoon. Po, so tinawag ni Yahweh si Moises at mula sa toldang tipanan ay sinabi sa kanya. Kitang-kita natin na talagang Moises has this personal relationship po sa ating Panginoon. Kasi hindi naman lahat ay talagang nakakausap ng katulad ng ganito ang ating Panginoon. Ano nga po? Sabihin mo ito sa mga Israelita. Kung may maghahandog kay Yahweh, ang dapat niyang ihandog ay baka, tupa o kambing.
Sabi mo nga, dapat ihandog. Po. So kung may maghahandog sa Panginoon, ito po ang standard ng Diyos sa mga Israelita nung panahon na ito, no po, nila Moises. Ito po yung dapat ihandog. Napakahalaga po kasi na merong, ito nga pong Book of Leviticus ay marami din pong instruction po na ipinagaloob po para po sa mga Israelita, itong Book of Leviticus. No po? Instruction and laws para i-guide po itong mga taong ito, itong mga Israelitang ito in their relationship with the Holy God. Siyempre, banal ang Diyos na kanilang paghahandugan. So, ito lang dapat po, walang labis, walang kulang. Hindi yung, ay siguro ito. Po, hindi na mag-iisip yung mga Israelita na, ay siguro kapag ginawa ko to malulugod ang Diyos. Ay kapag siguro inoffer ko ito, masisiyahan ng Panginoon, hindi po. Merong standard ang Diyos na ipinagkaloob sa mga Israelita na napakahalaga. Kasi nga, kung hindi ito ipinagkaloob ng Panginoon, etong kanyang standard, edi maghahaka-haka na nga lang ang mga Israelita kung anong pwede nilang i-offer po kung ano kayang i-offer nila sa Panginoon, di po ba? Kaya talagang nag-set ang Panginoon, He provided instruction and laws to guide these sinful yet redeemed people. Po, para patuloyan silang maging katanggap-tanggap sa Panginoon. At sa atin din po, sa ating kasalukuyang panahon, meron pong standard na ipinagkaloob ang Panginoon. Mababasa po natin yan sa latter part po ng ating pag-aaral. Okay? So ito nga po, again, may standard ang Diyos para sa mga Israelita kung ano lang yung dapat nilang ihandog. Ibig sabihin, kapag naghandog sila na bukod sa baka, tupa o kambing, kapag naghandog sila ng iba pa rito, hindi ito tatanggapin ng Diyos. So useless, worthless ang kanilang magiging handog. Kasi nga, may standard ang Diyos. Sabihin mo nga, nagbigay ng standard ang Diyos. Yes. Ganun talaga paglapit sa Panginoon. Hindi tayo lalapit sa Panginoon based lang sa mga haka-haka natin. Po, kaya nga ang standard natin ay ang salita ng Diyos. Kung paano tayo dapat lumapit sa Panginoon, paano tayo dapat magpuri sa Panginoon, ano yung dapat nating isipin, ano yung dapat nating sabihin, ano yung dapat nating gawin. Po, nakasulat yan sa salita ng Diyos. Kaya nga napakalaga po na pinag-aaralan natin ito para patuloy nating mabigyang kaluguran ang ating Panginoon. Po, again, may standard na binigay ang Diyos. Ito lang po dapat. Walang labis, walang kulang. So sabi po dito, kung baka ang kanyang handog na susunugin, kailangang ito'y lalaki at walang kapintasan. Po, talagang dapat ay blameless. Sabihin mo nga blameless. Po, walang kapintasan. Bakit? Kasi ito ay iaalay sa Diyos na banal. Iaalay ito sa Diyos ng mga Diyos, sa Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Po, kaya dapat ito ay walang kapintasan. Hindi pwede yung may sakit. Hindi pwedeng pilay, hindi pwedeng bulag, hindi pwedeng bingi yung hayop o yung specifically itong baka na ihahandog. Po, hindi pwedeng magulo ang balahibo nung hayop na iyon na ihahandog. Hindi pwedeng may sugat, hindi pwedeng may sakit. Talagang dapat ay talagang maganda dahil ito'y para sa Panginoon. Talagang dapat pinaka-the best lang talaga ang ihahandog para sa Panginoon. Dadalhin niya ito sa may pintuan ng toldang tipanan upang maging kalugod-lugod sa akin. Ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at ito'y tatanggapin bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Pagkatapos, papatayin niya ito sa harapan ko at ang dugo'y ibubuhos ng mga saserdoteng mula sa angkan ni Aaron sa palibot ng altar sa may pintuan ng toldang tipanan.
So kung sino man pong gustong maghandog ng baka, ano po, dadalhin niya, itong taong ito na maghahandog, dadalhin niya ito sa pintuan ng toldang tipanan. Ano po? At ipapatong niya sa ulo ng hayop ang kanyang kamay at iyo'y tatanggapin bilang pantubos sa kanyang kasalanan. Po. So ito po yung ginagawa ng mga Israelita kapag po sila ay nagkakasala. Pagkatapos, yung mismong mag-o-offer yung papatay sa hayop. Pero yung dugo na ibubuhos, saserdote lang ang pwedeng gumawa nito. Ano po? Saserdote lang. And specifically, mula lang sa angkan ni Aaron. So sila lang talaga ang pwede. Ano po? Babalatan niya ang hayop sa kakatayin. Ang mga saserdote na may maglalagay ng baga sa altar at iaayos sa ibabaw nito ang kahoy na panggatong. Ihahanay nila ng maayos sa ibabaw ng apoy ang mga pira-pirasong karne. Imagine talagang nilalagay yung maayos. Po, maayos, ihahanay nila ito. Hindi yung pabasta na lang. No po? Hindi basta pabunton o ilalagay. Even yung paglalagay no po ng mga ah, ng ng apoy even yung paghahanay ng mga apoy para sa mga karne na ito, no po, ay dapat maayos ang paghahanay nila. Talagang kitang-kita natin na hindi po pwede na basta-basta lang sa Panginoon. Kailangan dapat maayos, dapat maganda. Po, dapat yan yung pinaka-the best. Kasi yan ay para sa Panginoon. Kung sinasabi mo ngang iyan ay para sa Panginoon, dapat pinaka-the best po talaga. Ito po. Ngunit dapat muna nilang hugasan ang laman loob at mga paa bago ilagay sa altar. So alam niyo po ba itong pagkakatay na ito? It takes hours po talaga. Kasi naalala ko kahapon may nagkatay po dito. Ilang oras talaga bago katayin. At yung paghuhugas ng laman loob, ilang oras din ang gagawin po nila. Kung may personal man kayo experience sa pagkakatay ng baka, talagang kailangan linisin kasi mabaho po, lalo yung laman loob. May amoy talaga siya. Eh syempre, i-offer ito sa Diyos ng mga Diyos. Po, sa banal na Diyos. So talagang dapat ay malinis na malinis po ito. Po. Pero bago mo nga magawa ito, isang baka pa lang po ito, no? Bago po mo pa makatay, bago pa makatay ito, takes hours. At yung paghugas ng laman loob, hours ulit. Po, matagal na proseso. Ang lahat ng ito ay sama-samang susunugin bilang handog. Po, talagang makikita natin yung, di ba, pag sinunog, wala na, makukonsume na lahat. So, ganun tayo dapat sa Panginoon. All out. Yung tinatawag na I surrender all. Po, yung wala ka nang ititira. Talagang lahat ay iaalay mo na sa Panginoon. Upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa purihin ang Panginoon. Kung tupa o kambing ang hihahandog, ito po, may standard ulit ang Diyos. Ito po, meron ulit dapat gawin. Kailangang ito'y lalaki rin at walang kapintasan. Ibig sabihin, kapag may kapintasan, hindi ito magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Papatayin ito ng naghahandog sa harapan ni Yahweh sa gawing hilaga ng altar. So, pag ginawa sa timog, hindi pwede. Diba? Kasi specifically, merong lugar na dapat pagpatayan dito sa tupa o kambing dapat sa gawing hilaga ng altar. At ang dugo'y ibubuhos ng mga saserdote sa paligid ng altar. So again, mga saserdote po lang ang may karapatang magbuhos ng dugo doon sa paligid ng altar. Kakatayin niya ito at ihahanay ng saserdote sa ibabaw ng apoy sa altar ang mga peraso ng karne kasama ang ulo at taba.
Ang laman loob at mga paa ay dapat munang hugasan bago ilagay sa altar. Kasi nga again, madumi po. Kaya dapat talagang lilinising mabuti bago ito ialay sa Panginoon. Pagkatapos, ang lahat ay susunugin upang ang usok nito ay maging mabangong samyo sa akin. So talagang susunugin pa rin lahat. Walang ititira. Po, lahat ay isusunugin. Ibig sabihin, kapag may itinira, doon sa parte nung tupa o kambing, hindi ito magiging mabangong samyo sa Panginoon kasi gusto niya lahat ay susunugin. Kung ibon ang handog na susunugin, ang dadalhin niya ay bato-bato o kalapati. Ibibigay niya ito sa saserdote upang dalhin sa altar. So this time, kapag ibon ang inoffer ng mga Israelita, hindi siya ang magkakatay o papatay doon sa ibon na ihahandog. Specifically, itong ibon dapat bato-bato o kalapati lamang. Hindi pwedeng ibang uri ng ibon. Po, hindi ito magiging tanggap-tanggap sa Panginoon. Bibigay niya ito sa saserdote upang dalhin sa altar. Pipilipitin ng saserdote ang leeg ng ibon at ang dugo'y patutuluin sa paligid ng altar. Aalisin niya ang balahibot bituka ng ibon at ihahagi sa tapunan ng abo sa gawing silangan ng altar. Bibiyakin niya ang katawan nito ngunit hindi paghihiwalayin. Pagkatapos susunugin niya ito sa altar bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo sa akin. Nakakatuwa ang Panginoon mismo dito sa kaniyang standard na pag-o-offer. Kung walang baka yung mag-o-offer, meron pang pwedeng tupa. At kung wala siyang tupa o kambing, pwede din yung ibon, bato-bato o kalapati. Po, nakakatuwa kasi noon pa man kasi may meron ng able at meron din talagang hindi pa kaya. No? Nakakatuwa kasi kahit hindi man kayang ma-afford yung baka nung panahong ito, pwede pa rin, may mai-offer pa rin sila na pwedeng bato-bato o kalapati. Po. So dito makikita natin na talagang hindi ito naging enough. Etong mga offering nila para sa kanilang kasalanan, hindi ito naging enough. Sabihin mo nga, kailangan si Jesus. Yes, kinailangan po talaga na ialay ni Jesus ang kanyang sarili para sa atin. No po? Kasi hindi nga naging enough itong mga offering na ito para mawala ang kasalanan ng tao. Po, hindi naging enough. Kaya nga sabi dito sa Hebreo 7:27, hindi siya katulad ng ibang punong saserdote na kailangang maghandog araw-araw para sa kasalanan niya at pagkatapos para naman sa mga kasalanan ng mga tao. Si Jesus ay minsan lang naghandog para sa lahat nang ialay niya ang kanyang sarili. No po? Talagang isang beses lamang po ito ginawa ng ating Panginoon at talagang naging enough na po ito. No po? Para sa kapatawaran ng kasalanan ng lahat ng tao. Imagine that, kapatid. Minsan lang pumasok si Kristo sa pinakabanal na lugar at hindi dugo ng kambing o ng guya ang dala niya, kundi ang sarili niyang dugo. Kasi yung atonement po, ibig sabihin po nito ay covering po Po. Kasi nga ay nagkasala yung tao. So ginagamit nila yung dugo para ma-cover yung kasalanan ng tao. Pero hindi nga ito naging enough. Talagang kailangan, hindi lang kailangan ng covering, kundi talagang dapat maalis yung kasalanan. No po? Kaya nga ang ipinambili po sa atin para talaga totally maligtas tayo, ma-redeem tayo. No po? Talagang mawala sa atin yung kasalanan po. Kinailangan po talaga ang
mahal na dugo ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, tinubos niya tayo sa mga kasalanan natin magpakailanman. Opo, talagang redemption for all. Kaligtasan para sa lahat ng tao. Kaya nga kailangan po si Jesus ng lahat ng tao. Para siya ay maligtas. Para siya mapatawad sa lahat ng kanyang kasalanan. At dahil sinunod ni Jesucristo ang kalooban ng Diyos, nilinis niya tayo sa mga kasalanan natin sa pamamagitan ng minsang paghandog ng sarili niya. Kaya nga we should always be thankful, grateful sa Panginoon sa kanyang mga ginagawa at sa kanyang mga ginawa at gagawin pa sa ating mga buhay. Po, kaya nga purihin ang Panginoon. Kaya nga ano po yung dapat nating gawin? Dahil po dito sa kaligtasang ating tinanggap buhat po sa ating Panginoon na inoffer niya ang kanyang sarili para sa ikaliligtas ng lahat. Anong dapat nating gawin? Sabi nga dito sa 2 Korinto 5, 9-10. Kaya naman, sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin, maging dito man o sa piling na niya. Sapagat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Po, anong ginagawa? Sinisikap, nag-e-effort. Kasi nga ligtas na tayo. Lahat na tumanggap kay Jesus, ligtas na. Pero meron tayong dapat gawin. Sabihin mo nga, meron akong dapat gawin. Na sa araw-araw ng buhay na niloloob ng Panginoon na tayo mabuhay pa sa daigdig na ito, no po, ay dapat sikapin nating mabigyang kaluguran ang Panginoon. Yun po yung dapat nating gawin. Sisikapin po nating malugod ang Diyos sa atin, maging dito man o sa piling na niya. Po, kaya nga ini-encourage talaga tayo ng salita ng Diyos na huwag magsawa sa paggawa ng mabuti. Kasi nga, one day, haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan tayo. Mabuti man o masama ang ating ginawa, may karampatan po yang kabayaran. Talagang lahat ng ginawa natin dito sa lupang ito, ipagsusulit natin pagharap natin sa Panginoon. Kaya nga, nung hindi ko alam kung kailan sinend ni Daddy, sabi doon sa sinend niyang video clip, kung anong ginagawa mo sa dilim, dapat nagagawa mo din sa liwanag. So, ibig sabihin, kapag hindi mo nagagawa sa liwanag yung ginagawa mo sa dilim, ibig sabihin, there is something wrong, kapatid, sa ginagawa mo. Kasi, hindi pa rin nagbabago ang kabanalan ng Diyos. Dito sa Book of Leviticus, talagang ine-emphasize ang pagiging banal ng Diyos. Kaya nararapat lang na banal ang ihahandog sa Kanya. Na kailangang malinis, maganda, walang kapintasan. Kaya naman kailangan pinagsisikapan natin. Kasi may narinig ako, mas ano na daw ngayon, mas madali na lang ngayon. Kasi dati, talagang it will take hours, diba? Bago mo makatay at bago mo mahugasan din yung mga laman loob, it will take hours. Pero sa akin, ganun pa din. Kasi kailangan talaga every minute of your life,
sinisikap magbigay lugod sa Panginoon. Lahat ng iniisip, lahat ng sinasabi, lahat ng ginagawa. Kasi hindi naman nabawasan yung kabanalan ng Diyos. Kung banal siya noon at na-specify nga dito mismo sa Book of Leviticus na ating patuloy ang pag-aaralan po, ay ganun pa rin ang kabanalan ng Diyos hanggang sa ating kasalukuyang panahon. Kaya kung sinikap ng mga Israelita noon na magbigay kaluguran sa Panginoon through their burnt offering, ay dapat sikapin din natin sa ating panahon ngayon na magbigay lugod sa Panginoon. At ano yun na yung dapat nating ino-offer? Ito po, mas mabigat. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ano yung dapat nating i-offer? Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog. Mismong eto ng sarili natin ang ating ihahandog. Hindi na yung baka, hindi na yung tupa o kambing, hindi na yung bato-bato o kalapati. Hindi na po. Kundi at yung mismong atin ng sarili ang ating ihahandog. At paano po natin dapat ihahandog ang ating sarili? Dapat buhay, banal, at kalugod-lugod. Dahil kapag hindi ganito ang ating buhay, hindi po tayo magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. So anong mas mabigat? Yung pag-offer ng hayop o mismo ng ating sarili? Kaya nga po may mga nagsasabi na nagmamahal sa Panginoon pero hindi mo naman talaga makita. Kasi nga hindi naman na talaga daw dapat hindi naman na tayo nare-required ngayon sa panahon natin ngayon na hayop yung i-offer. Ginawa na nga naman ni Jesus yung offering na iyon for our sake. Pero kapatid, meron pa rin dapat tayong gawin. Meron pa rin dapat tayong ginagawa. No po? Kailangan ay sinisikap talaga. Yes. Yes, kailangan sinisikap po talaga natin na etong mismong sarili natin maging handog na buhay, banal, at kalugod-lugod. Ito yung tunay na pagsamba sa Kanya. Hindi yung napakagaling mong pumalakpak, napakagaling mong umawit para sa Panginoon, tumalon para sa Panginoon, itaas ang mga kamay para sa Panginoon. Napakagaling mong tumugtog, napakagaling mong magpaawit. Napakagaling mong magbigay o mag ng pera o yung tinatawag na mga love gift para sa Panginoon. Pero yung buhay mo, bulok. May mga ginagawa ka na hindi nagbibigay kaluguran sa Panginoon. May mga ginagawa ka sa dilim na hindi mo magawa sa liwanag. Mas mabigat po ito, mga kapatid. Hindi po ito magaang. Kasi talagang lalabanan mo mismo ang gusto ng iyong sarili. May alay mo lang ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod. Kasi kung hindi ganito, hindi ka magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Kasi doon sa Malakias, kung babasahin po natin Malakias chapter 1, hindi naging katanggap-tanggap sa Panginoon yung ibang mga handog ng mga Israelita. Kasi may mga inihandog silang pilay, may inihandog silang mga bulag. Hindi ito pwede sa Panginoon kasi ang standard ng Diyos, walang kapintasan. At sa ating panahon ngayon, ito ang standard ng Diyos kapag iaalay natin ang ating sarili. Kasi wala tayong pwedeng ihandog sa Panginoon eh. Kasi even nga itong buhay natin sa Panginoon ito galing. Di po ba? Even itong ating sarili, ito'y
kaloob ng Panginoon. I-offer mo sa Panginoon yung lakas mo, galing yan sa Panginoon. I-offer mo sa Panginoon yung talino mo, galing yan sa Panginoon. I-offer mo sa yung skills mo sa Panginoon, galing din yan sa Panginoon. Lahat ay galing sa Panginoon. Wala tayong sariling angkin. So ano po ang mas mabigat? Yung panahon ng mga Israelita ng kanilang paghahandog o etong panahon natin ngayon na mismong ang sarili na natin ang dapat nating ihandog. At dapat sa paghahandog natin ng ating sarili, dapat ito'y buhay, banal, at kalugod-lugod sa Panginoon. Di po ito magaang, kapatid. Talagang kalaban mo ang sarili mo. Kasi 'di ba may mga thoughts tayo minsan ng mga kahalayan, di po ba? Ayaw man nating mag-isip, pero padala ng dyablo. So talagang lalabanan mo yun. Sisikapin mong magbigyang kaluguran ng Panginoon sa iyong iniisip kasi buong pagkatao eh. Kaya nga we need God. Sabihin mo nga, kailangan ko ang Diyos. Kailangan natin ng Diyos para palagi nating maihandog ang ating sarili sa Panginoon, sa harap ng Panginoon bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Panginoon. Kailangan natin ng Diyos palagi. Para palagi nating maihandog ang ating sarili. Buhay, banal, at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba. Yung mga ginagawa po nating pagpalakpak, pakikinig ng salita ng Diyos, pagba-Bible study, pagpunta sa mga kapatiran, sa bahay-bahay ng kapatiran para bahaginan sila ng salita ng Diyos, yung pagtalon, po, pagtitipon-tipon, ito po ay manifestation lamang po, pagpapakita na ng pagmamahal mo sa Panginoon. Pero yung tunay na pagsamba, yung mismong buhay mo, yun yun. Yun yun. Kasi mayroon tayong mga, hindi naman ito chismis kasi katotohanan naman talaga ito. After nila mag-Bible study, ay gumawa ng kahalayan. Nagbiglang liko. Kaya nga hindi po porke nga ay nangangaral ng salita ng Diyos ay talagang sumasamba na nga sa Panginoon. Kasi nakatingin pa rin ng Diyos dun sa character ng tao. Dun sa ano ba siya kapag wala siya sa worship center. Ano ba siya kapag siya na lang mag-isa? Nakatingin ang Diyos. Sabi mo nga, nakatingin ang Diyos. Ito yung talagang nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Yes, maganda kang umawit, maganda kang pagpaawit, magaling kang tumugtog, maganda naman talaga. Pero kung yung buhay mo mismo hungkag, bulok, yung laman ng puso mo puro galit, puot, mga pagnanasa na hindi maganda, ay may pagharap sa Panginoon. Kaya nga encouragement din dito ni Apostol Pablo, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Ba, mga tao ngayon, ganid, mukhang pera. Papatay para lang sa pera. Ang talagang nakasulat sa salita ng Diyos ay hindi yung money is the root of all evil. Hindi. Hindi po. Ang nakasulat talaga is love for money is the root of all evil. Hindi naman talaga masama na magkamal ka ng pera. Hindi po masama yon kasi kailangan talaga natin yon, di ba? Pambili sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Pero yung mahalin mo na yung pera, yun na yung masama. Puso pa din nakatingin ng Diyos. Po, sa puso pa din. Hindi yung kung anong meron ka, kung ano yung narating mo, kung graduate ka man,
o magaling ka man sa mga bagay na ito, magaling ka man makipag-usap sa tao, magaling ka magbahagi ng salita ng Diyos. Meron ngang nagpatotoo pastor po siya, missionary pastor. So every time na hindi niya kasama yung kanyang asawa sa pagmimisyon, ay kumukuha talaga siya. After niya magbahagi ng salita ng Diyos, kumukuha talaga siya ng mga babae para sa panandaliang kaaliwan niya. Ito'y missionary pastor. Kaya nga, pray for our missionary pastors. Hindi madali. Napakadaming tukso. Imagine, pastor ito. Meron din nagpatotoo. Pastor, after niya mag-preach, napunta sa CR, nagma-masturbate. Imagine, pastor ito. Kaya nga lahat tayo, pastor ka man o hindi, lahat tayo haharap sa Panginoon. Lahat tayo ipagsusulit natin sa Panginoon. Lahat ng inisip natin, sinabi natin, ginawa natin. Lahat ito. Lahat ito. Kaya nga sabi, di ba, doon sa unang talatang binasa natin sa 2 Corinthians 5:9-10. Pagsikapan natin na magbigay kaluguran sa Panginoon. Yes, andyan yung tulong ng Holy Spirit. Palagi naman. Pero tayo pa rin talaga ang magdedesisyon. Katulad sa araw na ito. Diba? Hindi ko naman sinabi, manood kayo ng live. Kayo pa rin ang nag-decide na manood. Makinig. Kayo rin ang magdedesisyon kung ia-apply nyo ito sa inyong sarili o sasabihin nyo, alam ko na yan. Palagi-lagi naman ganyan sinasabi. Ay di ba nga, kaya palaging sinasabi kasi nagpapaalala ang Diyos. Kasi ayaw tayong mapahamak ng Diyos. Sabi nga, kung yung mga elect na nga ay pwede pang talagang ma-deceive o madaya ng diablo, di lalo pa yung pangkaraniwan na sinasabing, ay, miyembro lang ako. Lahat tayo may pagharap sa Panginoon. Kahit sabihin mong miyembro ka lang. Kahit sabihin mo, hindi naman ako worker. Pero haharap ka pa rin sa Panginoon. Harap ka pa rin sa Panginoon. Kahit sabihin mo, hindi naman ako elder, hindi ako deacon, hindi ako nagpapaawit, hindi ako, hindi ako pastor. Pero haharap ka sa Panginoon. Hindi mo pa rin pwedeng pasubalian yung katotohanan na yon. Haharap ka sa Panginoon. Kaya ikaw mismo, kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka worker, kailangan pinagsisikapan mong magbigay lugod sa Panginoon. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Kung mapangit ang ugali nila, huwag kang mainggit. Buti pa siya, nakakapasyal doon kahit saan niya gustong pumunta. Buti pa siya ganito, buti pa siya ganyan. Alam mo na ang salita ng Diyos na dapat pinagsisikapan mong bigyang kaluguran ang Panginoon sa buhay. Sabi nga sa halip, hayaan ninyong baguhin. Sabihin mo nga hayaan. Ang hirap sa atin minsan tigas ng ulo natin. No, gustong-gusto na tayong baguhin ng Diyos pero ayaw mo. Hindi, Lord, ito na nakagisnan ko Hindi, Panginoon, ayoko ng bago. Ito na ako, mamamatay na ako dito. Mamamatay na kung ito yung tinitindigan ko. Hindi po. Hayaan nating baguhin ng Diyos ang ating pag-iisip. Kasi pag hinayaan natin ng Diyos na baguhin ang ating pag-iisip, mauunawaan natin yung gusto ng Panginoon. Mauunawaan natin yung kalooban ng Diyos. At kapag nabago na ng Panginoon ang ating pag-iisip, magagawa na natin kung ano ang mabuti, kung ano ang kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Kaya nga dito, ito yung battleground kasi, itong isip na ito. Kaya hayaan mo ang Diyos na baguhin yung isipan mo.
Para talagang malaman mo, maunawaan mo kung ano talaga ang gusto ng Diyos. O ano talaga yung kalooban ng Diyos. Kasi minsan hindi minsan, kundi parang naging mindset na natin, o naging standard na natin talaga yung pagiging mayaman. Dapat mamatay ako, mayaman ako. Hindi pa laging ganun, kapatid. Dapat unawain natin kung ano talagang kalooban ng Diyos para sa'yo. Para sa'yo. Iba-iba kasi yung pinapagawa ng Diyos talaga sa atin. Iba-iba. Po, iba-iba. At dapat nating maintindihan yun. Iba-iba ang assignment, ang task sa atin ng Diyos. Kaya nga unique kasi ang pagkagawa sa atin. Walang katulad ang pagkagawa sa atin. So yung assignment mo, ikaw lang ang pwedeng makagawa nun. At lagot ka sa Diyos kapag di mo ginawa yung pinapagawa niya sa iyo. Kaya nga hayaan natin ng Diyos na buguin ang ating pag-iisip para maunawaan nating mabuti kung ano nga ba yung pinapagawa niya sa atin. Pero yes, it is always, di ba, God's plan for everyone to be saved. Everyone, as in all, lahat. Kahit sino pa yan. Kalooban ng Diyos yan na maligtas. Pero meron talaga tayong dapat na ginagawa. Po, ano una ito? Balikan natin. Sinisikap. Dapat sikaping sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin, maging dito man o sa piling na niya. Po, kasi nga, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa. Take note, bawat isa. Bawat isa. Kaya nga wala kang excuse, kapatid eh. May mo, hindi naman ako inaralan ng pastor ko. Hindi naman ako nakapag-Bible study. Hindi naman napunta sa bahay namin yung ano. Hindi. Wala kang excuse, kapatid. Meron na tayong napakarami ng na isulat ngayon o na translate ngayon na salita ng Diyos. Babasahin mo na lang. Nasa harapan mo na yung mapa ng buhay, ang salita ng Diyos. Sapagkat harap tayong lahat kay Kristo para hatulan, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Kaya nga hindi rin natin pwede excuse, kasi yung kapatid ko, kaya ako nagkasala. Yung tatay ko kasi, yung nanay ko kasi, yung kapitbahay ko kasi, yung kaklase ko kasi. Wala po. Kasi bawat isa sa atin naharap sa Panginoon. Kaya nga sabi din sa salita ng Diyos, daigin natin ng mabuti ang masama. Kung masama ang ginawa mo, patulong ka sa Panginoon na magawan mo pa rin siya ng mabuti. Kasi nga, palagi nating isipin, may pagharap tayo sa Panginoon. No po? Kung nagkasala man tayo, nagkasala na tayo. Kung dahilan man ito sa ibang tao, nagkasala ka pa rin. Kaya nga sabi, sinisikap. Ano po? Sinisikap. Ano pa po ang dapat nating ginagawa? Ano po? Ibinibigay ang sarili natin bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Dahil kapag hindi ganito ang naging pag-aalay natin ng ating buhay, hindi ito magiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Ano pa po? Hindi natin dapat tinutularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Diba? Iba-iba ang sineset nilang standard. Yung may standard, ito dapat yung bihes. No? Dapat crop top, dapat ganto, dapat ganyan. Kapatid, kapag sumabay ka ng sumabay sa uso, mawawala ka. Mawawala ka sa crowd. At nakakapagod din sumunod mga trend ngayon. At mostly, trend ngayon, hindi nagbibigay kaluguran sa Panginoon. Doon pa rin tayo sa may pagharap sa Panginoon. Okay lang yon.
Kahit hindi ka nakasunod sa uso, hindi naman yun ang batayan ng, ng magiging kahatulan sa'yo ng Panginoon. Hindi naman yung, sumunod ka ba sa uso? O nakagraduate ka ba? O nakapagtrabaho ka ba? O nagawa mo ba to? Yung mga naging, mayroon ka bang sariling sasakyan? Hindi naman yun yung magiging standard ng Diyos kapag humarap na tayo sa Panginoon. Hindi. Ang magiging tanong niya lang ay, nagawa mo ba yung pinapagawa ko sa iyo? Kaya wag tayong mamroblema kung mawala man tayo sa mundong ito na hindi tayo sobrang yaman. O kung mawala man tayo sa mundong ito, ano ba yan? Ang tanda ko na wala pa akong sariling sasakyan. Ano ba yan? Ang tanda ko na wala pa akong sariling bahay at lupa. Ano ba yan? Ang tanda ko na wala pa akong anak. Huwag tayong mamroblema sa ganun. Talagang pagsikapan natin na talagang etong buhay na ito, maging buhay na handog sa Panginoon. Maging mabangong handog sa Panginoon. Buhay, banal at kalugod-lugod na handog sa Panginoon. Yun ang pagsikapan natin sa buhay na ito. Po, iset natin, i-focus natin ang ating kaisipan sa Panginoon at hayaan mong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip para talagang makita mo, ma-realize mo kung ano talagang mahalaga sa Panginoon. Kasi kung anong mahalaga sa Panginoon, din yung dapat nating pinahahalagahan sa buhay na ito, kapatid. At kung ano yung standard na binigay ng Panginoon, yun lang din dapat yung ating maging uri ng pamumuhay para magbigay kaluguran tayo sa Panginoon. Katulad ng napag-aralan natin dito sa Leviticus chapter 1, nag-set ng standard ang Diyos dun sa nararapat lang nilang ihandog sa Panginoon. So, kahit hindi tayo mga Israelita at nabubuhay tayo sa panahon natin ngayon, ito yung standard ng Diyos. Ito yung dapat nating i-offer sa Panginoon. Kaya nga nawa talagang magawa natin ito sa ating pamumuhay. Ano po? Nawa ay talagang mai-apply natin ito sa ating mga buhay para mapahalagahan talaga natin kung ano yung dapat nating pinahalagahan. Huwag nating aksayahin ang ating panahon sa pag-iisip ng saan kaya ako kukuha ng pera, saan kaya ako ganito, saan kaya ako ganyan po, or paano kaya kami yayaman, ano kayang business yung... Again, walang masama sa pagkita ng pera. Pero kung doon ka na nakafocus, kapatid, ay hayaan mong baguhin ng Panginoon ang iyong puso. Sa pagbabago ng Panginoon yung puso, yung ng pag-iisip mo, rather, mababago yung puso mo. Talagang mapapahalagahan mo na yung mas dapat talagang pinapahalagahan, mas dapat binibigyan ng atensyon po. Mas dapat pinoproblema. Problemahin mo, paano kaya talaga ako makakasunod sa Panginoon? Yun dapat yung pinoproblema. Paano kaya talaga ako makakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon? Paano kaya? O yun yung problemahin mo, kapag tulungan tayo ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po. Hindi naging enough yung mga burnt offering po dito po sa Leviticus chapter 1. Pero dahil sa iyo, Panginoon, meron kaming kaligtasan. Dahil sa iyo, natagpuan namin na talagang wala kami kung wala ka, Panginoon. Talagang naintindihan naming mabuti na sa buhay na ito, palagi kailangan ka namin para kami makapamuhay ng nakalulugod sa iyo. Maraming maraming salamat po, Banal na Espiritu Santo, sa patuloy ang pagbibigay mo po sa amin ng karunungan at kaunawaan po sa iyong mga salita upang patuloy namin itong mai-apply. Dahil totoong-totoo, Panginoon, na ayaw mo kaming mapahamak. Kaya maraming maraming salamat po sa iyong mga salita na buhay sa amin. Buhay. Buhay, Panginoon. Salamat po. Tulungan mo kami sa buong araw na ito na talagang mapaluguran ka namin, Panginoon. Tawad po sa mga pag-aalinlangan pa namin ng pagsunod sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon.
Salamat po sa araw na ito for giving us another chance to live for you and to love you more than anything else and anyone else. To please you, to praise you, to honor you in everything we do. Tulungan mo kami, Panginoon. Di namin kaya ni yung sarili naming pagsisikap, di namin kaya talaga. Pero dahil sa tulong mo, sa ikaw ay matagal nang nagtagumpay, dahil sa ikaw ay higit pa sa mapagtagumpay, kaya ganun din kami, Panginoon, na iyong mga anak. Tutulungan mo din kami na araw-araw na ginagawa mo, Panginoon, ay magtatagumpay kami sa buhay. Maraming maraming salamat po, aming Panginoon, sa lahat po ng patuloy ang ginawa at gagawin mo pa sa aming mga buhay. Excited kami sa pagharap namin sa iyo, Panginoon. Nawa ay talagang pagharap namin sa iyo ay talagang maririnig namin yung kataga mo na maganda ang aming mga nagawa habang kami nabubuhay pa sa daigdig na ito. Tawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Pakalinisin mo po kami, Panginoon. At salamat po. Tulungan mo kami na palaging magdesisyon ayon sa iyong kagustuhan. Tulan kaming mag-aral ng iyong mga salita upang patuloyan din naming maisapamuhay ito. Piliin ka, Ama, sa lahat ng ito. Patuloy mong katagpuin ang pangailangan ng aming daddy habang siya po ay nasa Malaysia. Patuloyan mo din pong samahan ng aming Pastor Lito at ang kanyang buong pamilya. Ang pamilya po ng Ate Caris, si Deng at si Lucille, pamilya ni Micah, pamilya ko, Panginoon. Ang pamilya po ng aming Mama Len, ang pamilya po ng aming Ate Rosel, ang pamilya po ng aming Nanay Vicky, ng aming Nanay Vilma, ng aming Teacher Bell, ang pamilya po ng aming kapatid na Hazel at Christian. Patuloy mo ding samahan ang aming Pastor Victor at ang aming Pastor John. Salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat din po sa buhay po ng bumubuo po ng worship team, lahat po ng workers sa Miracle of Life at sa mga taga-ibang fellowship po na aming nakakasama. Maraming maraming salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, ay talagang magbigay kaluguran kami sa iyo. Kahabagan mo po kaming lahat na nagsasabing mga anak. Yes, patuloy mo din gabayan ng aming Nanay Lorna Gayas, ang kanyang buong pamilya, maging ang aming Nanay Lorna Arguelles, sila Lovely, Panginoon, sila Mare, salamat po, Panginoon. Sila Ate LP at ang kanyang buong pamilya. Purihin ka, mapapurihan ka, Panginoon. Mapapurihan ka. Patuloy yung baguhin ang aming pag-iisip, ang aming mga puso, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Maging sa mga hindi po namin na ipanalangin. Yes, mga kapatiran from Apayao, ang aming kapatid na Crazy. Salamat po. Yes, patuloy mo pong paghimalaan. Si Ellery, Panginoon. Salamat po. Siya po ay para lamang sa iyo. Ang kanyang buong angkan. Puri sa iyo, pagluwalhati sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Purihin po ang ating Panginoon. Salamat po sa Panginoon. And yes, sorry po kung ang nagawa kong term kanina ay problema. Hindi nga hindi nga pala dapat maging problema yung pagsunod sa Panginoon kasi talagang ang Panginoon ang tutulong din sa atin para makasunod tayo sa Kanya. Po, kailangan talagang may kagalakan talaga tayo sa ating puso. Ipagpaumanhin po at salamat po sa pagtutuwid. Ayan. Purihin ang Panginoon. Yes, maraming salamat po sa Panginoon sa buhay po ng ating Nanay Lemya. Nay, patuloyan po kayong paghimalaan ng Panginoon. Maraming salamat po sa Panginoon sa ginagawa niya po sa inyong buhay. Salamat din po sa buhay po ng ating daddy na patuloy ding iniingatan ng Panginoon sa Malaysia at lobby ng Lord ang inyo pong pag-uwi sa October 22. Purihin ang Panginoon. Salamat din po sa Panginoon sa buhay ng ating Pastor Lito at ng kanyang mga mahal sa buhay. Hello po, Nanay Vicky.
At salamat din po sa inyo pong mga mahal sa buhay, maging sa ating Nanay Lorna Villanueva Gayas, Tatay Uming, sa inyo pong mga anak at mga apo, gayon din sa ating Mama Len. Hello po Mama Len, at sa inyo po ni Kuya Ronnie, at sa patuloy ang himala ng Panginoon kay Papay at sa pamilya po ng Mama Beng at sa inyo pa pong mga mahal sa buhay. Salamat din po sa buhay po ng ating Ato Rosel Estrada Pescasio, sa inyo pong nag-iisang asawa, sa inyo pong mga anak at apo. Maraming salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng ating Teacher Bell, Malinay Granado, Sir Newell, and si Baby Noe. Salamat din po sa Panginoon sa buhay po ng Ninong Darius, Ninang Cynthia at ang kanyang mga mahal sa buhay. Salamat din po sa ating Mare at sa ating mga ah, sa ating Ate LP at sa kanyang buong pamilya. Maraming salamat po sa lahat po ng um, patuloy ang sumusubaybay sa ating online Bible study. Patuloyan po natin itong mai-apply sa ating mga buhay. Purihin po ang Panginoon sa araw na ito. Salamat din po sa inyong mga panalangin para sa amin. Everyday po ito at 7:30 a.m. Palagi po sa Diyos ang kapurihan.